Sinimula na ng Korte Suprema ang pangalawang oral arguments kaugnay sa reproductive health law. Ang unang oral argument na isinagawa noong July 9 ay sumentro sa tanong kung kailan nagsisimula ang buhay ng tao. Ang buong ulat ihatid sa atin ng ating kasamang si Joseph Parafina. Joseph? Maraming salamat, Cathy. Tumpa ka dyan. Alas 2 ng hapon ang talaga magsimula po ang oral argument ngayong araw na ito bilang pagpapatuloy sa naunang ginanap noong July 9. At lumalabas po na hanggang sa mga oras na ito, maniniwala ba kayo na isa lang po ang nasasalang? At ito'y wala iba kundi si Attorney Luisito Liban. At siya po ang nagpresenta ng mga argumento sa loob ng may 5 oras na hinggil po sa mga various rights at implications of the RH law. Ayon po kay Liban, 80% ng RH law ay tungkol po sa contraception. At iba pa mga katanungan po ang kanyang sinasagot. Liwanag po siya ng mga bagay-bagay hinggil po tulad halimbawa na yung tinatawag na mandatory sex education sa public school ay discriminatory daw po yan sa primary role ng parents sa pagpapalaki at tamang paghubog ng kanyang pamilya. Sa mga oras pong ito ay mismong si CJ Maria Lourdes Sereno po ang nagtatanong sa kanya. Ilan pa po sa mga sinagot na itong sa Liban ay ang pagbibigay po niya ng pansin na talaga pong hanggat maaari ay hindi may patupad ang nasabing batas dahil ito po daw po ay hindi makatutulong ng malaki. Samantala, din naman po ni Justice Liban sa usapin ng constitutional protections of the mother and the unborn at sinasabing may connected rights nga po ito na sinangayon na naman po ni Liban. Ayon naman po kay Justice Abad, sinira po ng contraceptive sa mga health ovaries para dito na ito hindi na gumana. Ayon pa sa kanya, common sense lamang naman ang kailangan para mabatid dito ng korte at hindi na po kinakailangan ang mga eksperto. Magkasunod po naman nagtanong sina Justice Mendoza at Justice Brion dito kay Atty. Liban, hinggil po naman sa iba pa mga headed cause ng RH law. At naging po ito, maniniwala ba kayo, pati po ang mga vasectomy issue ay pinagpapaliwanag din nga po ito sa paniniwala ng mga mananampalataya bagay na direktang sinagot naman o di sinagot ng abogado. Si Atty. Liban po ng RH law sa Pilipinas sa misulang kopya lamang po niya ito sa tinatawag na USA RH law. Tinanong po siya ni Justice Brion kung ang RH law po ba ay anti-family law. Ang malakas pong sagot ni Liban ay yes. Sa madaling sabi mga kaibigan, pangatlo pa lamang po ito kung bibilangin ninyo mula sa opening statement na ginawa noon ni dating Senador Kitatag, pagkatapos po ay si Atty. Noche at ngayon po ay ito si Atty. Liban. Ito po ay 15 petitioner at sabi nga po matagal-tagal pa itong usapan ng argument dito po naman sa Supreme Court. Sa ngayon po, hindi pa po namin alam kung hanggang anong oras po ito magtatapos. Yung dalawa pong rally na nagaganap sa harap ng Korte Suprema, yung pro at saka yung anti-RH law, ay wala na po dahil naman sa matinding lakas ng ulan at saka gabi na, kaya wala na po sila. Yan po ang pinakahuling kaganapan mula sa Korte Suprema. Ako po ang inyong tagapagbalita, si Joseph Parafina para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat kasamang Joseph Parafina.